Ang nakaraan, nasaksihan ni Jude ang ugali ni Anthony na nagunwari lamang itong mabait kay Camille pero sa loob pala ang kanyang kulo. Samantalang ilang linggo na ring pabalik-balik itong si Anthony sa bahay ni Elsa para ligawan ang apo nito. Kaya naman parang nahulog na tuloy ang damdaman ni Camille sa kanya. At lumipas nga ng ilang buwan ay sinagot ng dalaga itong si Anthony dahil napatunayan nitong totoo ang kanyang panliligaw. Labis naman ang saya ng lalaki dahil natupad na rin ang kanyang plano. Matapos ng kanilang panliligaw ay halos araw-araw may bisita ang lalaki. Ngunit isang araw noon ay hindi inasahan ni Jude ang kanyang natuklasan. "Hello, pare." Sa wakas, sinagot na ako ni Camille. Kailangan kong mapapayag agad siya na pakasalan niya ako para ako na ang tagapagmana ng kanyang mana mula sa kanyang lola. "Aba pare, hindi ba mahalata ni Camille ang mga ginagawa mong yan? Mukhang masyado pang maaga yata ah." "Pare, wala akong pakialam doon. Kapag umuo na siya, gagawa ko ng paraan para makasal kami agad. Magkita na lang tayo ha, mga sunod na mga araw. Kailangan ko munang pag-aanin na kanyang loob ni Camille. Sayang, malaking pera ang ilabas na kanyang lola kapag nangyari yun sa amin dalawa." Sa mga oras na iyon ay naging totoo nga ang kutob nitong si Jude na hindi pagmamahal ang pakay ni Anthony sa kanyang amo kundi ang perang mamanahin nito. "Hindi ito maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan na masabi ko at mapaliwanag kay Camille sa plano ng lalaking iyon. Kaya pala hindi maganda ang kutob sa kanya eh." Bago pa man makita ni Anthony itong si Jude ay agad na rin itong umalis at nagtungo sa kwarto. Samantalang lumabas na naman muli itong si Anthony at Camille. Manang Violi, meron akong tatanong sa inyo." Oh, ano naman yan, Jude? Kung pagdating sa pera ha, wala akong may papahiram sa'yo. Hindi yun. Hindi tungkol doon. Kanina kasi, narinig kong may kausap sa kabilang linya itong si Anthony. Narinig na sarili kong mga tainga. Gusto niyang pakasalan agad si Miss Camille para makuha niya ang mana nito mula sa kanyang lola. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Jude? Dahil kapag nagkamali ka lang ng dinig, baka ito ang ikakapahamak mo. Malaki ang utang na loob mo sa kanya dahil siya ang napapasok dito sa mansyon. Alam ko yun, Manang Violi. Di bali nang mawala ako sa trabahong ito, may ligtas ko lamang si Camille sa masamang plano ng lalaking yun. Sige, Jude, hayaan mo. Kapag may pagkakataon ako, sasabihin ko kay Camille ang mga nalaman ko. Anthony, nako, napaka-espesyal naman ang lugar na ito. Ano bang meron ngayon? Camille, kaya kita dinala dito dahil gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. At meron sana akong sasabihin sa iyo. Alam kong magulat ka pero totoo ito. Ano naman yun, Anthony? Kinuha ni Anthony ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Camille, sana tanggapin mo itong alok ko sa iyo. Sana hindi mo ako bibiguin. Will you marry me? Mahal na mahal kita, Camille. Anthony, baka naman nabibigla ka lang. Hindi ako nabibigla, Camille. Totoo yung sinasabi ko sa iyo. Ay ko kasing maagaw ka mula sa akin ng ibang tao. Hindi ko yun matanggap. Nakasigurado naman ako, di ba, na ito rin gusto mo, di ba? Lalo na yung lola mo. Oo, Anthony. Tinatanggap kita. Siguro, ito na ang tamang panahon para magpakasal ako. Naku, Camille, talaga? Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Sinabi mong yan. Biglang niyakap ng binata ang kanyang fiancé. Matapos na kanilang special na date ay muling hinatid ni Anthony ang dalaga sa kanilang tahanan. At pagkatapos ay umalis na rin ito. Senyorita, kumusta? Kumusta naman ang date niyo? Mukhang nababasa ko sa mukha niyo na sobrang saya niyo. Oo, Yaya, pero hindi ko alam kung may tuturing ko ba itong masaya. Dahil nagpropose na sa akin si Anthony. Yaya, alam niyo rin naman na bago lang kaming nagkakilala, di ba? Pero sa naging desisyon ko, magiging masaya si Lola. Senyorita Camille, oo, sabihin nating magiging masaya si Lola Elsa mo dahil meron ng magmamana sa inyong negosyo.
Pero paano ka? Masaya ka ba kung sakaling pakasalan mo si Anthony? Alam mo, senyorita, meron akong nalaman na balita tungkol sa kanya na hindi maganda ang pakay niya sa'yo. Ang totoo, senyorita, ang mana mula sa lula mo, ang tanging habol niya sa'yo. Yaya Beauty, paano mo nalaman yan? Senyorita, kung hindi mo mamasamain, kilalalin mo munang lubos ang lalaking iyan para naman hindi kayo magsisisi sa huli. Meron lang nakapagsabi sa akin yan. Pero ang maganda, ikaw mismo ang makatuklas nito bago pa mauli ang lahat. Anong gagawin ko, Yaya Beauty? Hindi naman ako papayag na pera lang ang habol niya sa akin. Magiging kawawa naman ako noon. Yaya, paano kaya kung magpanggap na lang akong isang bulag para naman ako mismo ang makatuklas ng katotohanan? Nako, tama ka niyan, senyorita. Maganda ang naisip mo. Kahit na si John, yung katuwang dito sa mansyon, na hindi niya rin malaman ang mga plano mo, pati ang lola mo, para naman isang makatotohanan ang lahat. Sige, Yaya. Tayo lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kailangan ko lang ng isang doktor para maging kasabot ko dito. At kung mapatunayan ko ang mga iyan, hindi matutuloy ang balak ni Anthony na pakasalan niya ako. Kinabukasan, umalis muli itong si Camille para kausapin ang kasabot nitong doktor. Lingid ito sa kalaman ng lahat maliban na lamang kay Yaya Beauty. Ilang oras na nakalipas na mayroong tumawag sa telepono mula ang tawag sa isang ospital. Hello? Sino po sila? Dito ba ang bahay ni Miss Camille Montefalcon? Oo, bakit po? Ma'am, nasa ospital po kasi ngayon si Miss Camille. Nabunggo po kasi ng isang dump truck yung kanyang sinasakyan. At kasalukuyan po siyang nasa emergency room. Kailangan pong magtungo dito kaagad. Biglang binaba ang tawag mula sa kabilang linya. Hindi malaman ni Yaya Beauty kung bahagi ba ito ng plano ng dalaga ang pagpanggap. Kaya naman ay ibinalita niya ito agad kay Elsa. Yaya Beauty? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganun, kailangan natin puntahan ang apo ko. Ano ba nakain niya at umalis siya ng mag-isa? Hindi ba palagi naman silang magkasama ni Anthony? Oo, Senyora Elsa, pero bigla lang siyang umalis at hindi nagpaalam kung saan pupunta. Kung ganun, Beauty, tara, samahan mo ako magtungo sa ospital ngayon na mismo. Labis ang pangamba ng matanda sa naging sitwasyon ng kanyang apo. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa ospital. Kitang-kita nila ang naging kalagayan ni Camille. Doc, ano na ang sitwasyon ng apo ko? Mrs., ginawa naman ang lahat para sa apo niyo. Kaya lang ay kailangan matapang si Camille at makakaya niya ang lahat ng ito. Nakadepende na lamang sa kanya ang lahat. Ipanalangin natin na sana ay magising na siya. Hello? Lola Elsa, nabalitaan ko mula sa news ang nangyari kay Camille. Kumusta na siya? Anthony, kailangan ka dito sa ospital. Hanggang ngayon, hindi pa nagising si Camille. Pakiusap, pumunta ka dito. Sige Lola Elsa, pupunta ako ngayon. Hello? O pare, pupunta muna ako sa ospital. Naaksidente daw kasi si Camille kanina. Nako pare, paano yung plano mo? Baka maudlot pa yun. Oo nga pare, pero sana ayos lang siya. Nakarating na nga itong si Anthony sa ospital. Tila wala man lang siyang naging reaksyon noong nakita niya ang kalagayan ng nobya. Don't worry Lola, alam ko namang matapang si Camille. Lakasan mo lang loob mo. Halos buong araw ay naghintay ang pamilya na sana ay magising na ito. Mabuti na lang at hindi nga sila nagkamali dahil sa araw ding iyon ay nagising itong si Camille. Ngunit ikinagulat ng lahat ang naging bunga. Lola, nasaan tayo? Bakit madilim? Pwede niyo bang pakibukas ng ilaw? Iha, anong pinagsasabi mo? Apo, nakabukas naman ang ilaw. Sa katunayan nga, narito sina Anthony at Beauty katabi mo. Lola, hindi ko na kayo makita. Ano ba nangyari sa akin?
Hindi ko maalala. Iha, hindi mo ba alam na nabunggo ka sa isang dump truck? Lola, ang ibig bang sabihin nito ay nabulag ako? Kaya hindi ko kayo makita? Hindi ito maaari, Lola. Camille, hayaan mo. Gagawin ko ang lahat. Kukuha ko ng isang magaling na doktor para muli kang makakita. Anthony, kahit magkano pa ang magagastos ko dito, tulungan mo lang akong makahanap ng isang magaling na doktor. Hayaan niyo Lola. Gagawin ko ang lahat ng paraan para muling gumaling ang fiancé ko. Samantalang habang nagsalita itong si Anthony ay naging masama naman ang tingin ni Yaya Violi sa kanya dahil alam ng matanda ang kanyang binabala kapag naging sila na ni Camille. Totoo kayang nabulag itong si Camille o pinaplano lamang niya ito para hindi matuloy ang kasal nila Anthony? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa buhay ni Camille sa ating part 4. Abangan!